Unknowingly, oras na para sa concert ng superstar sa Orlando. Hindi makakalimutan ni Jordan ang araw na ito, 2 taon na ang nakaraan. Nag-propose si Tyler kay Hailey sa concert na ito at tinanggap niya. Sa ilang segundo bago siya pumayag, gustong humakbang si Jordan para pigilan siya. Siya ay labis na nabalisa. Nung mga oras na iyon ay nakikisawsaw pa siya sa relasyon nila ni Hailey. Pagkatapos nito, umakyat si Jordan sa entablado at kinanta ang kantang A Thousand Reasons to Be Sad. Ngayong naisip niya ito, pakiramdam niya ay napakatanga niya noon. Ang isang babaeng tulad ni Hailey ay hindi katumbas ng halaga. Gayunpaman, ang pag-ibig ay minsan ay bulag at matigas ang ulo. Ang mga taong labis na umiibig at yaong nagmamasid sa pag-ibig mula sa labas ay may ganap na magkakaibang estado ng pag-isip. Laging hinahangad ng isa ang babaeng hindi niya makukuha, hindi yung nakasama na niya. Kahit na hindi ganoon kagaling ang babaeng iyon, ganoon kaganda o perpekto. Ngunit dahil hindi niya siya makukuha, palagi siyang nasa puso mo na itinatangi siya sa iba. 3 taon nang kasama ni Jordan si Hailey. Paano niya nagawang bitawan ng ganun-ganun lang? Umiling si Jordan, sinabi lamang ni Jordan, hindi ako pupunta. Pumunta at bantayan ang iyong sarili. Nang makitang malalim ang iniisip ni Jordan, napagtanto ni Shawn na may mali. Mukhang may kwento tungkol sa iyo sa concert na ito. Hindi nagpatuloy si Jordan sa paksang ito. Halos 1 linggo na tayo dito, di ba? Sa loob ng 5 araw, kailangan mong maglakbay pabalik at humingi ng antidote kay Rong Huangde. Bagamat ginawa ko ang antidote para sa iyo, hindi namin magagawa. Ipaalam kay Rong Huangde na tayo ay nagsanib puwersa sa ngayon. Hindi natin pwedeng ipaalam sa kanya na nakagawa na ako ng antidote para sa iyo. Napangiti si Shawn. Iyon ang balak kong gawin. Pagdating sa paglalaro ng isip, tiyak na mas mababa sa atin si Rong Huangde. Huwag kang mag-alala, babalik ako ng maaga ng 2 araw. Kung wala kang gagawin sa panahong ito, mas mabuting bumalik tayo. Tutol naman si Jordan. I don't want to go back so early. Hindi pa ako nakakasama ni Victoria, so can't implant the idea for now. Plan to make a trip to New York to visit my other wife, Lauren. Naging mahirap kay Lauren na alagaan mag-isa si Chloe. Gusto kong pumunta at tingnan kung ano ang magagawa ko para sa kanya at kay Chloe. Bagamat naglakbay si Jordan pabalik sa panahon para kay Victoria, hindi pa niya ito nakakasama. Bilang resulta, ayaw niyang itanim ang ideyang iyon. Kung ikukumpara kay Victoria, ang isa pang asawa ni Jordan na si Lauren ang mas nakakaawa. Sa sandaling ito, si Lauren ay nag-iisa kay Chloe. Alam niyang si Jordan ang biolohikal na ama ni Chloe, ngunit hindi siya makapagkusa na hanapin ito. Hinihimok din ng mga elder ng pamilya Howard si Lauren na magpakasal, habang si Chloe ay kulang sa pagmamahal ng ama. Ang mag-inang duo ay lubhang nakakaawa, mag-isa sa New York. Natuwa si Shawn. Nakonsensya ka na rin sa wakas. Naaalala mo pa rin ang alagad ko, Lauren. Patawarin mo ako sa pagiging mapurol, ngunit ang isang pangyayaring iyon lang ang naranasan ni Victoria. Kung naglakbay tayo pabalik sa panahong iyon, maaari na nating patayin o idroga ang batang 18 anyos na iyon. Ito ay isang napakasimpleng gawain para sa amin. Ngunit bukod pa doon, ang karamihan ng oras ni Victoria sa iyo ay naging masaya. Ngunit iba ang aking minamahal na alagad, si Lauren. Ilang taon siyang naghintay sa iyo at nagdusa ng mag-isa kasama ang kanyang anak sa loob ng ilang taon. Bagamat wala siyang anumang malaking krimen na ginawa laban sa kanya at hindi binubuli, sa tingin ko ay mas karapat-dapat siya sa iyong pangangalaga. Ikaw lang ang lalaki sa buhay niya. Tulad ni Salvatore na masigasig na taga-suporta ni Emily, si Shawn ay ngayon ay taga-suporta ni Lauren. Dati, nang makulong ni Shawn si Lauren, tinuruan niya ito kung paano kontrolin ang mga tao ng malayuan. Itinuring niya itong alagad. Hindi man lang naglakas loob si Shawn na hawakan si Lauren at madungisan ang kadalisayan nito. Siya ay lubos na magalang sa kanya. Malamig na sinabi ni Jordan, hindi mo kailangang mag-alala kung paano ko tratuhin ang aking mga asawa. Natapos ang usapan. Nanatili si Jordan ng kaunti bago umalis patungong New York. Dapat nasa Cafe Nostalgia si Lauren at Chloe sa oras na ito, tama ba? Nagmaneho si Jordan patungong New York. Hindi niya maalala ang eksaktong lokasyon ng Cafe Nostalgia, kaya ginamit niya ang yes ng kanyang telepono para maghanap. Gayunpaman, nang buksan niya ang online na mapa at hinanap ang Cafe Nostalgia, walang impormasyon. Kakaiba?
Hindi pa ba na-set up ni Lauren ang CAF Nostalgia? Ito ay naging posible dahil unang bumisita si Jordan sa CAF Nostalgia pagkatapos lamang nilang makasama si Victoria. At makalipas ang ilang buwan. Bukod dito, naalala ni Jordan na sa unang pagkakataon na bumisita siya sa cave, napansin niya na ang palamuti ay bago. Ginamit ni Jordan ang kakayahan ng isang Diyos. Dahil mayroon siyang pambihirang lakas ng pag-isip, hindi lamang niya mahulaan ang hinaharap, ngunit maaari rin niyang hanapin ang mga nakaimbak na alaala sa kanyang isipan. Ipinikit ang kanyang mga mata, natagpuan ni Jordan ang sagot, 2,553 Claymore Avenue. Nagmaneho si Jordan papunta sa lugar. Pagdating niya, napagtanto niyang umiral na pala ang CAF Nostalgia, pero mukhang inaayos pa ito. Mayroong ilang mga kagamitan sa pagsasaayos sa pasukan. Tila hindi pa bukas para sa negosyo ang CAF Nostalgia, kaya hindi maaaring magpanggap si Jordan na customer para mapalapit kay Lauren. Nakaparada lang ang sasakyan sa tabing kalsada at nanonood sa malayo. Maya-maya, 5:00 na ng hapon. Ang mga manggagawa sa pagsasaayos ay umalis na. Si Lauren at Chloe ay wala kahit saan. Pambihira. Ito ang shop ni Lauren na nire-renovate. Bakit hindi siya pumunta para mag-supervise? Biglang tumakbo mula sa malayo ang isang pulang Lamborghini sports car na nagkakahalaga ng higit sa $5 milyon. Ang dagundong ng sports car, kasama ng malakas na bass na musikang sumasabog mula sa mga speaker, ay ginawa para sa isang napaka-flag na pasukan. Naanod pa ang driver at pinaikot ang sasakyan bago huminto sa gilid ng kalsada. Tahimik lang sana siyang pumarada sa gilid ng kalsada, ngunit kinailangan niyang kusa na magsagawa ng drifting maneuver upang kumilos ng cool. Sinong mayamang tagapagmana ng pangalawang henerasyon mula sa New York ito? Isa kaya siya sa mga tulala na kaibigan ni Kaiden? Napaka-angklasi. Hindi napigilan ni Jordan na magmura sa loob ng sasakyan. Kinasusuklaman niya ang gayong mapagmataas na pag-uugali. Sa tingin mo ay kahanga-hanga ka dahil nagmamaneho ka ng isang sports car na nagkakahalaga ng higit sa $5 milyon. Ang mga mayayamang pangalawang henerasyong tagapagmana na ito ay hindi alam ang tungkol sa pagkakaroon ng mga lihim na pamilya. Kung ikukumpara sa mga inapo ng mga lihim na pamilya, sila ay wala. Ang lalong ikinagalit ni Jordan ay dito na magstay sina Lauren at Chloe in the future. Naiinis si Jordan na may mga ganitong tanga na napakabilis magmaneho at nagpaikot-ikot sa lugar na ito. Istorbohin nila ang kanyang asawa at anak na babae. Napatingin siya sa taong bumababa sa sasakyan gamit ang rearview mirror. Kung kinakailangan, babalaan sila ni Jordan na huwag nang muling pumunta sa kalyeng ito. Bumaba mula sa driver's seat ng pulang Lamborghini ang isang gwapong lalaki na nakasuot ng sunglasses. Bumaba mula sa front passenger seat ang isang magandang babae na may magandang figura at nakasuot din ng sunglass. Medyo mature siya at may aura ng isang reyna. Ang babaeng ito ay hindi isang batang dilag sa kanyang 20, ngunit isang napakakaakit-akit na babae sa kanyang 30. Siya ay nakadamit ng mga disenyong damit at mukhang napakayaman, tulad ng isang sosyalista na nagpakasal sa isang mayamang pamilya. Kakaiba, bakit parang pamilyar ang babaeng ito? Parang nakita ko na siya dati. Bumaba ng sasakyan ng babae at nakangiting hinubad ang kanyang sunglasses. Nakilala agad ni Jordan ang babae. Miss Monroe. Sa unang tingin, naramdaman ni Jordan ang pagiging pamilyar sa magandang babaeng ito na may aura ng isang reyna. Una palang nakasunglasses siya, kaya hindi niya agad nakilala. Sa sandaling tinanggal niya ang kanyang salaming pang-araw, agad na nakilala ni Jordan na ang babaeng ito ay si Miss Monroe mula sa luxury toy shop na The Squares sa kabisera. Noong panahong iyon, si Chris Hank, na nanliligaw kay Lauren, ay nagyabang sa harap ng Jordan upang makuha ang kanyang pabor. Pagkatapos noon, lalong sumugod si Miss Monroe para tulungan si Jordan at binigyan pa siya ng Super Diamond membership card. Teka, kung ang babaeng ito ay si Miss Monroe, kung gayon ang lalaking ito. Naisip ni Jordan na ang lalaking ito ay isang random na mayamang pangalawang henerasyong tagapagmana mula sa New York, ngunit sa pag-isip, ang lalaking ito ay malamang na si Jemmy. Dahil hindi na makita ni Jordan ang mukha ng lalaki sa rearview mirror, lumabas siya ng sasakyan at tumingin sa paligid. Si Jemmy talaga. Damn! Iniisip ko kung sino yon. So si Jemmy at ang girlfriend niya. Hindi nakaimik si Jordan. Hindi niya akalain na ganoon pala kaangas si Jemmy at hindi man lang mababago noong nasa New York siya.
Sunod-sunod siyang nakipagtalik sa magandang babae. Masyadong walang pakialam ang buhay niya. Hinawakan ni Jamie ang kamay ni Miss Monroe at naglakad patungo sa Cafe Nostalgia. Tinulungan niya si Loren na itayo ang Cafe Nostalgia at siya rin ang nakaisip ng pangalan ng cave. Bagamat alam na ito ni Jordan, ang hindi niya inaasahan ay narito na si Miss Monroe noon pa man. Itinulak ni Jamie ang pinto at pumasok. Labis na curious si Jordan kung bakit pumasok ang dalawa sa shop. Kaya naman, naglabas siya ng isang insekto sa kanyang bulsa. Isa itong peking bug na maaaring kontrolin ng malayuan. Nang lumipad ito, parang ordinaryong surot. Ngunit ito ay isang peking. Ang pangunahing layunin nito ay lihim na subaybayan ang mga tao. Ang insekto ay nilagyan ng mga kamera at mga kagamitan sa pakikinig na maaaring makatulong sa Jordan na subaybayan ang kanilang bawat galaw. Tulad nito, kinokontrol ni Jordan ang bug at pinalipad ito sa puwang ng pinto. Samantala, sinusuri ni Jamie ang loob ng cave at tumango siya bilang kasiyahan. Baby, alam kong tama na ipaubaya sa iyo ang pagsasaayos. Maganda at masining ang palamuti. Naniniwala akong magugustuhan ito ni Loren, papuri ni Jamie kay Miss Monroe. Si Miss Monroe ay yumakap sa braso ni Jamie na parang sunod-sunuran at tumingin sa kanya ng may paghanga. Naman, hindi mo ba alam kung ano ang ginagawa ko? Nakagawa na ako ng higit sa 1-0 tindahan. Ang isang cave ay wala. Napahawak si Jamie sa ilong ni Miss Monroe at sinabing, Baby, bigyan mo ako ng Super Diamond membership card sa iyong Square store sa Capital. Miss Monroe said coquettishly, If you marry me, the entire shop will be you. Bakit kailangan mo pa ng membership card? That's for outsiders. I'm already yours, let alone a shop. Mula sa kanyang mga salita at ekspresyon, kitang-kita na si Miss Monroe ay lubos na nahuhulog kay Jamie. Hindi lang gwapo si Jamie, mayaman din siya. Kakatanggap lang niya ng business training mission mula sa kanyang pamilya sa Via. Noong nagnenegosyo daw siya, sobrang maluho at walang pigil. Malamang na masasabi ni Miss Monroe na may kakaibang background si Jamie. Nagpatuloy sa paggulong si Miss Monroe. Makipag-divorce ako dahil sa'yo. Hindi ka basta-basta matutulog sa akin at hindi mananagot, di ba? Si Jordan ay nakikinig sa kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng iinsekto. Hindi niya maiwasang mapangiti habang nagsisindi ng sigarilyo. The last time we saw her, she behaved like a queen in front of us. I didn't expect na sobrang clingy niya kay Jamie. Masayang bumuntong hininga si Jordan. Sa totoo lang, kahit sinong babae na mukhang malamig o marangal ay magiging ibang-iba kapag nakilala niya ang isang lalaking kayang magpasuko sa kanya. At siya ay magiging mas clingy at coquettish kaysa sa karaniwang tao. Sabi ni Jamie, hindi ako ang may gusto ng membership card. Plano kong ibigay ito sa pangatlong kapatid ko. Baka pupunta siya sa kabisera sa loob ng 2 taon at kakailanganin niya yon. Hindi may kakailan na sobrang considerate ni Jamie kay Jordan. Si Jamie ay mas matanda ng ilang taon kay Jordan, kaya mas maaga niyang sinimulan ang mga misyon ng pamilya kaysa sa kanya. Alam na alam niya ang susunod na mararanasan ni Jordan. Mula nang ikasal si Jordan kay Hailey, sinimulan na ni Jamie ang pagpili ng susunod na kapareha ni Jordan. Ito ang dahilan kung bakit siya tumulong sa pag-set up ng Cafe Nostalgia. Alam ni Jamie na darating si Jordan sa New York sa lalong madaling panahon, kaya espesyal niyang inayos ito. Inayos niya ang lahat ng ito para magkita at ipagpatuloy ni na Jordan at Loren ang kanilang relasyon. Naiinggit si Miss Monroe, mas maganda ang pakikitungo mo sa iyong pangatlong kapatid kaysa sa pagtrato mo sa akin. Tumawa si Jamie. Naman. How dare you compare yourself to my third brother? Ikaw, Lee. Si Miss Monroe, na palaging kinukulit ng hindi mabilang na mga lalaki, ay nadama na siya ay hindi iginagalang at galit na galit. Sige, hanapin mo ang pangatlo mong kapatid. Aalis na ako. Hindi humingi ng tawad si Jamie at mumiti ng masama. Ganyan ka lang aalis? Hindi ba tayo magsasaya dito? Kung normal man itong lalaki, siguradong susuyuin at hihingi siya ng tawad kapag nakita niyang galit ang babae. Mapapatahimik lang siya pagkatapos niyang suyuin siya ng mahabang panahon. Gayunpaman, ang isang tulad ni Jamie, na ang background ay higit na makapangyarihan kaysa sa kabilang partido, ay hindi kailanman magpapababa sa kanyang sarili sa antas na iyon. Alam niyang nasa bulsa niya ang babaeng ito. Si Miss Monroe ay isa ring matalinong tao. Hindi siya aalis sa galit dahil sa maliit na bagay.
Kailangan niyang makuha ang makapangyarihang prinsipe na ito. Kaya umiti si Miss Monroe at marahang tinapik si Jemmy. Nakakainis ka. Jemmy, kung gusto mong bigyan ko ng Super Diamond membership card ang pangatlong kapatid mo, kailangan mo akong pasayahin ngayon. Niyakap ni Jemmy si Miss Monroe at mumiti. Come on, baby. Kailan pa kita binigo? Habang sinasabi niya ito, palihim na umiinom ng tableta si Jemmy nang nakatalikod si Miss Monroe. Napakawalang kwenta ni Jemmy. Kailangan niyang uminom ng gamot. Nakakahiya. Napatulala si Jordan nang makita niya yon. Gayunpaman, nang makitang talagang magsisex silang dalawa dito, nakaramdam ng sobrang awkward si Jordan. Kayong dalawa mga cheapskate, bakit hindi kayo pumunta sa hotel para magsaya? Hindi naman sa wala kayong pera para makakuha ng kwarto. Bakit kailangan nyo pang gawin sa tindahan ng asawa ko? Hindi pa nga nagbubukas ang tindahan ng asawa ko. Hindi ako papayag na madumihan nyo. Sa puso ni Jordan, si Lauren ay isang perpekto at dalisay na babae. Hindi siya papayag na gawin ng sinuman ang ganoong bagay sa kanyang tindahan. Kahit ang pangalawa niyang kapatid. Bukod dito, palaging hinahamak ni Jordan ang playboy na ugali ni Jemmy. Dapat tinuruan niya siya ng leksyon. Kaya naman, kinokontrol niya ang insekto para tugatin sina Jemmy at Miss Monroe. Ang ikagat ay talagang isang maliit na electric shock. Malakas na sigaw ni Jemmy. Nakahawak si Miss Monroe sa mesa at lumingon siya. Anong mali? Tumingin si Jemmy sa paligid. May bug. Walang imik si Miss Monroe. Isang surot lang. Ano ang malaking bagay? Lalaki ka, pero takot ka sa surot. Habang nagsasalita si Miss Monroe, kinokontrol ni Jordan ang insekto at ipinadala ito sa kanyang bibig. Si Miss Monroe ay minsang tumulong sa Jordan sa kabisera. Bilang karagdagan, si Jordan ay palaging mas maluwag sa mas patas na kasarian at ayaw niyang ipatong ang kanyang mga kamay sa kanya. Kaya naman, kontrolado ni Jordan ang bug para makuryente lang si Jemmy bilang aral sa playboy na ito. Sa hindi inaasahan, pagkatapos niyang pigilan si Jemmy, hinimok siya muli ni Miss Monroe. Hindi nagustuhan ni Jordan ang pagiging walang hiya ni Miss Monroe sa tindahan ng iba, kaya nagpasya siyang asarin siya. Naramdaman ni Miss Monroe na may lumipad na surot sa kanyang bibig at agad na nag-retch. Mabilis na nagtanong si Jemmy, anong problema? Patuloy na hinihimas ni Miss Monroe ang kanyang bibig. Ang surot ay lumipad sa aking bibig. Hindi, kailangan kong pumunta sa ospital. Nakakadiri. Sa hindi inaasahang pangyayari, nawala ng interes si Jemmy sa sex. Sige, dadalhin na kita sa ospital. Mabilis na lumabas ang dalawa sa coffee shop. Hindi man lang nila nilock ang pinto. Pagkaalis nilang dalawa ay pumasok si Jordan sa pamilyar na cave na ito. Sa paglalakad papasok, naalala agad ni Jordan ang unang pagpunta niya rito. Maaraw noon ang hapon. Pagkatapos niyang itulak ang pinto, ang una niyang nakita ay isang napakagandang babae na naka-French pink na damit. Natigilan si Jordan nang una niyang makita si Lauren. Naglakad siya papunta sa bar at tiningnan ang mga bagay na nakadisplay. May coffee machine, cold brew machine, bean grinder at refrigerator. Naalala niya na minsang nagtimpla ng kape si Lauren para sa kanya. Sa pag-isip na ito, hindi napigilan ni Jordan na gumawa ng isang tasa ng itim na kape para sa kanyang sarili. Hinawakan ni Jordan ang kanyang tasa at umupo sa tabi ng bintana. Napatingin siya sa traffic sa labas at napaisip. Siguro matagal nang nakaupo si Lauren sa harap ng bintana ng ganito, umiinom ng kape at naghihintay sa pagdating ko. Nakaramdam si Jordan ng bukol sa kanyang lalamunan. Sumakit ang puso niya para sa kanya. Naghintay siya sa akin nitong mga nakaraang taon. Buti na lang at hindi ko siya binigo sa huli at nakasama ko siya. Gayunpaman, nang maisip niya kung paano niya binabantayan si Victoria nitong nakaraang buwan at napabayaan si Lauren, medyo nakonsensya si Jordan. Sa paglipas ng mga panahong ito, si Victoria lamang ang inaalala ni Jordan na nawala sa kanya. Hindi niya pinahalagahan si Lauren na nandoon pa rin. Lauren, pasensya na. Babayaran kita pagkatapos kong maglakbay pabalik sa kasalukuyan. Habang iniisip ito ni Jordan, unti-unting nagdilim ang langit. Matapos ang hindi malamang tagal ng panahon, biglang may mga yabag mula sa labas. May darating. Nang mapagtantong may paparating, agad na tumayo si Jordan sa kanyang kinaupuan na may dalang tasa at nagtago sa tindahan.
Narinig ni Jordan ang boses ni Jemmy at ng isang babae. Damn it, bumalik ba si Jemmy dito pagkatapos dalhin ang babaeng iyon sa doktor? Natulala ako. Hindi ba kayo pwedeng mag-hotel? Bakit kailangan mong gawin ito sa lugar ng aking asawa? Inisip ni Jordan na sina Jemmy at Miss Monroe iyon. Gayunpaman, bigla niyang narinig ang boses ni Lauren. Chloe, huwag kang tatakbo. Chloe. Sina Lauren at Chloe yon. Agad na iniangat ni Jordan ang ulo at tumingin sa labas. Si Jemmy, Lauren at Chloe talaga. Sa panahong ito, 3 taong gulang pa lamang si Chloe. Mukha siyang mas bata kaysa noong unang nakilala siya ni Jordan. Kulay rosas ang mukha ng dalaga. Pagdating niya sa cave, tuwang-tuwa siyang tumakbo. Nag-jog forward si Jemmy. Ayos lang. Makikipaglaro ako sa kanya saglit. Binuhat niya si Chloe at naglaro saglit sa sofa. Halata namang hindi masama ang kanilang relasyon. Saglit na paglalaro, medyo napagod si Chloe at nakatulog sa sofa. Pumunta sina Jemmy at Lauren sa bar counter. Personal na nagtimpla ng kape si Lauren para sa kanila. Napangiti si Jemmy. Lauren, si Chloe ay may mga mukhang heaven-defying. Bilang kanyang ina, dapat kang maging proud, tama? Marahang tumango si Lauren. Napakaganda talaga ni Chloe. Lahat ng makakakita sa kanya ay pupurihin siya. Sana hindi ito maging pabigat sa kanya sa hinaharap. Katulad ng kanyang anak, maganda rin si Lauren mula noong siya ay dalaga pa. Alam na alam niya ang pressures ng pagiging isang kagandahan. Napangiti si Jemmy. Nakapag-research ako tungkol sa inherited looks. Karamihan sa mga babae ay nagmana sa kanilang mga ama. Napakagwapo ni Chloe dahil sa genes ng aking nakababatang kapatid. Hehe, paano naman? Hindi naman masama yung lalaking nahanap ko para sa'yo, di ba? Bagamat nagtatago si Jordan sa dilim, nakaramdam siya ng labis na kahihiyan at hiya. Noong araw na yon sa Syria, sina Jordan at Lauren ay hindi kusang nakipagtalik. To think na si Jemmy, ang salarin sa likod ng insidente, ay talagang may pisngi para asarin siya tungkol dito. Gaya ng inaasahan, nagbago ang ekspresyon ni Lauren. Please don't mention that matter again. Kung hindi mo lang tinulungan kami ni Chloe ng sobra, buong buhay ko ay kinasusuklaman kita. Si Jemmy naman ay mukhang walang patawad habang nakangiti. Miss Lauren, hindi ka masyadong malayo, kaya ako ang sinisisi mo. I expended a lot of effort to find you, good husband. Liwa third brother is the most outstanding among us. He has the highest chance of inheriting the family business. If you become Liwa third brother's woman, you'll be in the countless other women. Inayos ni Jemmy na magkasama sina Jordan at Lauren dahil alam na ni Jemmy na hindi mabuting tao ang kanilang panganay na kapatid na si Jess. Isang araw, baka makitungo si Jess kay Jordan o kahit kay Jemmy. Kung may proteksyon si Jordan sa pamilya Howard, magkakaroon siya ng isa pang trumpo sa kanyang mga kamay. Kalimutan mo na, huwag na nating pag-usapan ito. Habang nagsasalita si Jemmy, may inilabas siyang maliit na box sa kanyang bulsa at iniabot sa kanya. Ano ito? Tanong ni Lauren. Sumagot si Jemmy, ito ang susi sa isang villa sa Great Mountain Villas. Ayoko. Agad namang tumanggi si Lauren. Naisip niya na regalo iyon ni Jemmy para makabawi sa kanya. Napangiti si Jemmy. Alam kong mayaman ang pamilya mo at wala sa iyo ang villa na ito. Pero hindi ito para sa iyo, para ito sa pangatlo kong kapatid. Sa tingin ko, darating siya sa New York sa lalong madaling panahon. Pagdating niya, kukunin ko si Butler Frank na sabihin sa kanya na mayroong isang set ng mga susi ng isang villa sa Great Mountain Villas dito. Tulungan mo akong ibigay sa kanya ang susi pagdating ng panahon. Nang marinig ito, mainat na inilagay ni Lauren ang kahon at sinabing, o sige. Napangiti si Jemmy. Miss Lauren, mukhang gusto mo rin makita ang pangatlo kong kapatid. Tama. Tutal 3 taon na tayong naghintay. Huwag kang mag-alala. Para maging manugang ng pamilya Steele, sulit ang paghihintay ng 3 taon. Maya-maya pagkasabi nito ay umalis na si Jemmy. Mahigit 1 oras na naglinis at nag-ayos si Lauren bago umalis kasama si Chloe. Kinaumagahan, nang bumalik si Lauren, nagsimula ang malambot na paglulunsad ng calf nostalgia. Binuksan ni Lauren ang cave na ito para hintayin si Jordan. Sa makatuwid, ang mga inumin dito ay 2 hanggang 3 beses na mas mahal kaysa sa iba pang mga lugar sa kaling ito. Matapos malaman ng mga customer na napakamahal ng cave na ito, tumigil silang lahat.
Maraming mga customer ang dumating upang tingnan ang presyo bago umalis sa lugar. Napakatahimik ng cave, ngunit ito rin ang gusto ni Lauren. Hindi niya gusto ang ingay at kaguluhan. Napakayaman ng pamilya Howard kaya hindi niya kailangan ang cave para kumita ng pera. Nais lamang ni Lauren na mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang anak na babae na malayo sa kabisera. Biglang bumukas ang glass door. Isang napaka-eleganteng babae na halos kasing edad ni Lauren ang pumasok kasama ang isang lalaki at isang babae. Lauren, matagal nang hindi nagkita. Si Lauren ay nagde-daydream sa tabi ng bintana. Kaya naman nagulat siya sa babae. Faye Fanning. Kilala ni Lauren ang babaeng ito. Siya ay kaklase ni Lauren mula sa junior high school at isang senior na mas matanda sa kanya ng 1 taon. Dahil lahat sila ay nasa upper class circle sa kabisera, kahit hindi sila sa isang cohort, madali para sa kanila na makilala ang isa't isa. Alam nila ang pagkakakilanlan ng isa't isa at ang pinagmulan ng kanilang pamilya. Noong siya ay nasa junior high school, ang pamilya ni Faye ay hindi mas mababa kaysa sa pamilya ni Lauren. Gayunpaman, ang pamilya Fanning ay nagdulot ng ilang problema at nagdusa ng matinding pagkalugi. Matapos bumagsak ang pamilya Fanning, pumunta sila sa New York upang magkubli sa kanilang mga kamag-anak. Lumipat si Faye mula sa kabisera patungong New York noon. Si Faye ay isang maimpluwensyang figura sa paaralan sa oras na yon at minsan ay itinuring na ang school belle. Noong siya ay teenager, malinaw na ang kanyang kagandahan at napakaganda. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay tulad ng sa mga napakarilag na kilalang tao at mayroon siyang napakalakas na aura. Bagamat nanatili si Faye sa paminsan-minsang pakikipag-ugnayan kay Lauren sa paglipas ng mga taon, hindi sila naging partikular na malapit. Tinatrato lang ni Lauren si Faye bilang matandang kaklase. Ngumiti si Faye at naglakad pasulong kasama ang 2 bata. Lauren, congratulations sa pagbubukas ng cave. Lalo kong dinala ang 2 kong anak para suportahan ka. Bakit walang tao sa shop ngayon? Gusto mo bang tumawag ako ng ilang kaibigan? Lumapit si Lauren at sinabing, no need, thank you. Espesyal kong itinaas ang mga presyo para hindi masyadong maraming tao. Nga pala, paano mo nalaman na nagbukas ako ng cave dito? Tinapik-tapik ni Faye ang ulo ng 2 bata. Mga 5 taong gulang ang lalaki at mga 4 na taong gulang ang babae. Masunurin nilang binati si Lauren. Hello. Ngumiti si Lauren at tumango sa kanila. Napangiti si Faye. This is New York after all, and I've lived here for more than 0 years. At saka, mukhang nakalimutan mo na ang ginagawa ng asawa ko. Ngumiti pabalik si Lauren. Kagagaling ko lang sa New York para magbukas ng ordinaryong coffee shop. Hindi ko akalain na matatamaan ako ng nye. Hindi ba ito isang pag-aaksaya ng mga mapagkukunan ng bansa? O sinasadya mo ba ang pamilya Howard? Ang NIE ay ang abbreviation ng Federal Bureau of Investigation sa VIA. Pangunahing responsable sila sa mga usapin sa seguridad sa loob ng bansa at nag-imbestiga sa iba't ibang individual at organisasyon, lalo na ang mga dayuhang tauhan. Mayroong maraming mga dayuhan sa New York kaya mayroong isang pangunahing tanggapan ng NIE na matatagpuan dito. Ang asawa ni Faye ay may hawak na isang napakahalagang posisyon sa RIE at hindi maaaring maliitin. Gayunpaman, dahil sa espesyal na katangian ng RIE, hindi nila inihayag ang listahan ng mga opisyal nito. Karamihan sa mga tao ay hindi alam ang tungkol sa propesyon ng asawa ni Faye. Kung hindi dahil sa background ng pamilya Howard, hindi rin malalaman ni Lauren. Napangiti si Faye. How could that? You're making a mountain out of molehill. Darling, my husband is not targeting you. Nag-imbestiga lang siya sa isang gwapong lalaki na nagmamaneho ng Lamborghini na may apelyido ng Steele. Nakita mo siya kahapon? Seryosong sabi ni Lauren, pasensya na, hindi ako pamilyar sa kanya. Kung tatanungin mo ako tungkol sa kanya, natatakot akong hindi kita matulungan. Wala talagang alam si Lauren tungkol sa identity at background ni Jemmy. Bukod dito, napakakomplikado ng kanilang relasyon at ayaw niyang malaman ng mga tagalabas. Sabi ni Faye, nagkamali ka. Hindi ako nandito para sa kanya. Nandito ako para hanapin ka. Natakot ako na baka magsawa kayo ni Chloe, kaya specially dinala ko ang 2 anak ko para makipaglaro kay Chloe. Sige, makipaglaro kayong 2 kay Chloe. Okay. Lumapit ang 2 bata kay Chloe. Si Chloe ay medyo nahihiya at hindi alam kung paano makihalubilo sa kanila.
Sa kabutihang palad, ang 5 taong gulang na batang lalaki ay mas maagap. Naglabas siya ng laruang Iron Man mula sa kanyang bag at nagtanong, "Kilala mo ba si Marvel? Napanood mo na ba ang Iron Man?" Agad namang sumagot si Chloe, "Napanood ko na sila. Dinala ako ng nanay ko sa sinehan para manood ng mga pelikula. Natapos ko na ang panonood ng una, pangalawa at pangatlong Iron Man na pelikula." Inabot ng bata ang laruang Iron Man kay Chloe. "Ibibigay ko sa iyo ang Iron Man na ito." Sabi ni Chloe, "Meron din ako. Binili ako ng nanay at tiyuhin ko ng maraming laruan ng Iron Man." "Talaga? Pwede ba tayong tumingin?" Nagsalita din ang batang babae na halos kasing edad ni Chloe. "Sure," sabi ni Chloe. Loren nang makita niyang nagkakasundo ang 3 bata. Bagamat mas gusto ni Loren na mapag-isa, umaasa siyang magkakaroon ng maraming kaibigan ang kanyang anak. Iba kasi ang pagiging adulto ni Loren. Mula sa isang maliit na babae. Wala sa iisang pahina ang dalawa. Kahit anong pilit ni Loren, hindi niya mapapalitan ang papel ng isang kalaro para kay Chloe. Ang hindi nila alam, sa labas ng coffee shop, pinagmamasdan ni Jordan ang lahat mula sa isang kotseng nakaparada sa gilid ng kalsada. Inilabas ng 3 bata ang lahat ng laruan nilang Iron Man. Iminungkahi ng bata na maglaro sila sa damuhan sa labas ng cave. Lumapit si Chloe sa kanyang inadala ang kanyang laruan. "Nay, gusto naming lumabas at maglaro." Ang cave ay matatagpuan sa simula ng kalye. May isang walang laman na damuhan sa hilaga. Malayo ito sa kalsada at hindi delikado. Ngunit sinabi ni Loren, "Hindi, kailangan mong maglaro sa tindahan." Sabi ni Faye, "Hayaan mo silang lumabas at maglaro sandali. Magmamasid tayo sa may bintana. Magiging maayos." Mabilis na lumabas ang batang lalaki at babae kasama si Chloe. Kaya umupo sina Loren at Faye sa tabi ng bintana at paminsan-minsan ay dumungaw kay Chloe at sa iba pang mga bata. Kinokontrol ni Jordan ang kanyang insekto para lumipad palabas ng cave. Sa sandaling ito, mas nag-aalala si Jordan kay Chloe. Ding! Nag-beep ang phone ni Faye na may message. Binuksan niya ito at binasa ang nilalaman. "Faye, nagkita na ba kayo ni Loren? Huwag mong kalimutang ipakilala ako sa kanya. Pagkatapos nito, tiyak na magpapasalamat ako sa iyo at sa iyong asawa." Matapos basahin ang mensahe ay pinatay ni Faye ang kanyang telepono nang hindi nagre-reply. Actually, she was here as a favor to someone. Ang kasamahan ng kanyang asawa sa Rie. Hindi masama ang background ng kanyang pamilya at na-infatuated siya kay Loren. Gusto niyang pakasalan siya. Gayunpaman, matigas ang ulo ni Loren at walang balak na maghanap ng lalaki. Hindi ganoon ka-close si Faye kay Loren, kaya imposibleng may direktang ipakilala ito sa kanya. Kaya bago dumating, naisip na ni Faye kung paano i-broach ang topic na ito. Habang umiinom si Faye ng kanyang kape, tumingin siya sa labas ng bintana na may masamang ngiti sa 3 bata na naglalaro. Gustong-gusto ng 3 bata ang Iron Man. Lahat sila ay nagpapakita ng kanilang maraming laruan ng Iron Man. Biglang tinanong ng bata si Chloe, "Bakit lahat ng laruang Iron Man mo binigay sa iyo ng nanay at tiyuhin mo? Hindi ka ba binigyan ng tatay mo ng mga laruan?" Diretsong tanong din ng dalaga, "Don't tell me wala kang daddy." Bago pa makapag-react si Chloe, naramdaman ni Jordan na nakaupo sa kotse sa gilid ng kalsada, ang pagbagsak ng puso niya sa dibdib niya. Si Chloe ang laman at dugo ni Jordan. Bilang ama niya, labis siyang nalungkot nang marinig niyang may nagsabi ng ganoon sa kanyang anak. Naalala ni Jordan ang pag-iyak ni Chloe sa kanyang mga bisig noong nakaraan, sinabi na ang ibang mga bata ay may mga ama, ngunit siya ay wala. Pagkatapos ng muling pagsasama ni Chloe at Jordan, naging masayang-masaya siya dahil buong pagmamalaki niyang nasasabi sa kanyang mga kaibigan na mayroon din siyang ama. Gayunpaman, wala si Jordan sa tabi niya sa sandaling ito. Nang marinig ito ni Chloe, nakaramdam siya ng hindi komportable at agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Ako eh. Hindi alam ni Chloe ang isasagot. Nagpatuloy ang bata. "Tama. Bakit wala kang daddy? May daddy tayo. Binili ng daddy natin lahat ng laruan natin. Bakit hindi ka hinanap ng mommy mo ng daddy?" Ang 5 taong gulang na batang lalaki ay nagsasalita sa isang napakalohikal, ngunit agresibong paraan. Maliwanag, ang mga salitang ito ay hindi isang bagay na sasabihin ng isang 5 taong gulang na batang lalaki. Ang kanilang ina, si Faye, ay nagturo sa kanila na sabihin ito bago sila dumating.
Gusto ni Faye na itaas nila ang puntong ito para saktan ang batang puso ni Chloe. Lahat ng iba ay may mga ama maliban kay Chloe. Malulungkot si Loren pagkatapos niyang malaman ito, at ang inaasahan ay iyak siya ni Chloe. Pagdating ng oras, ipapakilala ni Faye kay Loren ang kasamahan ng asawa. Ito ang kanyang plano. Si Faye ay isang matalinong babae, ngunit upang makamit ang kanyang layunin, hindi siya nagdalawang isip na saktan ang isang 3 taong gulang na batang babae sa pamamagitan ng mga salita. Masyado siyang kasuklam-suklam. Sigaw ni Chloe. May daddy ako. Sinong nagsabing wala akong daddy? Sinisiyasat ng bata. Nasaan ang daddy mo? Bakit hindi kanya binilhan ng mga laruang Iron Man? Hindi alam ni Chloe kung paano sasagutin yon. Patuloy siya sa pag-iyak. Damn it! Galit na hinampas ni Jordan ang manibela. Kinasusuklaman niya ang 2 maldita na batang ito, at kinasusuklaman niya ang kanyang sarili. Nang pakasalan niya si Loren, alam niyang 3 taon na itong naghintay sa kanya. Alam niyang 3 taon nang walang ama si Chloe. Pero hindi niya alam kung anong klaseng paghihirap ang naranasan ni Loren at ng kanyang anak noong mga taon na iyon. Hindi niya alam kung paano natulog si Loren nang mag-isa sa hindi mabilang na malungkot na gabi. Hindi niya alam kung gaano kaagrabyado at kalungkutan si Chloe na sabihing wala itong ama. Hindi ako papayag na may mangbuli ng ganito sa anak ko. Galit na galit si Jordan. Gayunpaman, sila ay isang 5 taong gulang na batang lalaki at isang 4 na taong gulang na batang babae. Hindi siya maaaring sumugod at sinaktan sila. Siya ay isang Diyos at iyon ay magiging labis. Kaya naman, kontrolado ni Jordan ang insekto para makuryente ang 2 maliliit na Wii-Star na iyon. Napaka-agresibo pa rin ng batang lalaki at babae. Patuloy nilang iginiit na walang ama si Chloe. Patuloy na umiiyak si Chloe. Si Loren at Faye ay abala sa pag-uusap at soundproof ang salamin, kaya hindi nila napansin ang eksenang ito. Habang kaswal na sinusuklay ni Faye ang kanyang buhok, sumulyap siya sa bintana mula sa gilid ng kanyang mata. Nakita niyang umiiyak si Chloe habang nag-uusap ang 2 niyang anak. Gayunpaman, agad na iniwas ni Faye ang kanyang mga mata at hindi sinabi kay Loren. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang pakikipag-chat kay Loren. Sinadya pa niyang bulyawin si Loren ng maraming tanong para ma-distract siya saglit para tingnan ang mga bata. Noon pa man ay naiinggit na inggit si Faye kay Loren. Pagkaalis ni Faye sa kabisera, si Loren ang naging school bell. Kung walang nangyari sa pamilya ni Faye noon, siya na sana ang school bell at baka lumaki pa siya na mas outstanding at sikat. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Faye na ang kanyang 2 anak ay mas mapapaiyak pa kaysa kay Chloe. Isang insektong hugis bubuyog ang lumipad diretsyo sa mukha ng bata. Nakuryente ang bata at napasigaw sa takot. Umalis ka, Dombi! Sinubukan itong iwagayway ng bata. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinaksak muli ng isbubuyog ang mukha ng bata. Ang kanyang ilong, bibig, leg. Paulit-ulit. Maging ang dalaga ay nabigyan ng isang electric shock. Ouch, mommy, lalong umiyak ang lalaki at babae kaysa kay Chloe. Mabilis silang tumakbo sa bintana at patuloy itong kumakatok. Narinig ni Faye at Loren ang pag-iyak ng mga bata. Lumingon si Loren at nakita niyang walang tigil sa pag-iyak ang 2 anak ni Faye. Nagmamadali siyang bumangon. Faye, umiiyak ang mga bata. Lumabas ka at tingnan mo. Ngunit hindi lumingon si Faye para tumingin man lang sa labas ng bintana. Nakita na niya kanina si Chloe na umiiyak at alam niya kung bakit siya umiiyak. Hinawakan ni Faye ang kamay ni Loren at sinabing, "Tara, nagkakagulo lang ang mga bata. Normal lang yon. Huwag kang mag-alala sa kanila. Ilang sandali lang ay magiging maayos na sila. Ituloy na natin ang pag-uusap." Pero na-distract si Loren sa 2 anak ni Faye, kaya hindi niya napansin ang estado ni Chloe. Okay lang ba talaga ito? Napangiti si Faye. Ayos lang. Huwag kang mag-alala, mas experience pa akong mag-alaga ng bata kaysa sayo. Maya-maya lang, haha. Kung nakaalis sina Faye at Loren, ang 2 bata ay hindi gaanong nakuryente. Sinamantala ang pagkakataong ito, ipinagpatuloy ni Jordan ang pagkuryente sa 2 bata. Siyempre, hindi siya gumamit ng mataas na boltahe at hindi talaga nasaktan ang mga bata. Gayunpaman, ang takot sa kanilang maliliit na puso ay higit na nahihigitan ang aktwal na pisikal na sakit. Umiyak ang bata at nagpagulong-gulong sa lupa.
Mr. B, please stop stinging me. Ah! Tumingin ulit si Loren sa bintana at sinabing, Faye, sigurado ka bang ayaw mong lumabas at tingnan? Iyak ng iyak ang anak mo kaya umaagos ang uhog sa ilong. Madaling ngumiti si Faye. Talaga, hindi na kailangan teka, anong sabi mo? Anak ko. Noon lang lumingon si Faye sa labas ng bintana. Napagtanto niya na ang kanyang mga anak ang umiiyak. Anak! Balisang bumangon si Faye at hindi sinasadyang natumba ang kanyang binti. Parehong tumakbo palabas ang dalawang babae, at agad na itinaboy ni Jordan ang bubuyog palayo sa pinangyarihan ng krimen. Anak, anong meron? Bakit ka umiiyak? Inaasahan ni Faye na iyak si Chloe, ngunit hindi ang kanyang anak. Bakit siya umiiyak? Patuloy na humihikbi ang bata. May mga bubuyog. May mga bubuyog na tumutusok sa akin dito. Umiiyak. Hindi nakaimik si Faye. Walang silbi. Malaki ka na pero takot na takot ka sa isang bubuyog kaya gumulong-gulong ka sa lupa. Kapag nalaman ito ng iyong ama, maghihinala siyang hindi kanya tunay na anak. Sa sobrang takot ng bata ay unti-unti itong tumigil sa pag-iyak. Nang makita ni Loren si Chloe na nagpupunas ng kanyang luha, ay dali-dali siyang lumapit. Chloe, anong problema? Natusok ka rin ba ng bubuyog? Sabihin mo kay mommy, saan ka tinuga ng bubuyog? Humihikbi si Chloe. Nay, hindi po ako natusok ng mga bubuyog. Sabi po nila wala po akong daddy, kaya po ako naiyak. Ano? Nagalit si Loren at tumingin kay Faye at sa dalawa niyang anak. Sabay bangon ni Faye na umaaliw sa anak. Loren, walang masama ang mga salita ng mga bata. Hindi nila alam ang sinasabi nila. Don't tell me gusto mong makipagtalo sa dalawa kong anak. Tumigil sa pag-iyak ang bata at tinuro si Chloe. Wala siyang daddy. Wala kaming sinabing mali. Bakit siya umiiyak? Makahanap lang siya ng daddy. Ang batang lalaki ay labis na nalungkot. Bakit sila lang ng mga bubuyog ang sumakit sa kanya at sa kapatid niya at hindi kay Chloe? Kanina pa sila nakatayong tatlo. Tumahimik ka. Agad na sinaway ni Faye ang anak. Kailangan pa niyang mag-ingat ng kaunti sa harap ni Loren. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Howard ay kasalukuyang mas makapangyarihan kaysa kay Faye at sa mga pamilya ng kanyang asawa. Galit na galit si Loren na binubuli ng ganito ang kanyang anak. Gayunpaman, hindi siya maaaring yumuko sa antas ng pagpapagalit sa dalawang maliliit na bata. Sinamantala ni Faye ang pagkakataon para magpatuloy. Loren, but speaking of this, you really should find a father for Chloe. It's a very painful thing to lack of a father's love. As women, we can't make up for what a father can give child. Coincidentally, my husband has a colleague who likes you. He is an eligible bachelor. Do you want me to arrange for each other to get to know? Halos kaagad, tinanggihan siya ni Loren sa lugar. Hindi na kailangan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Ang iyong anak ay natusok ng husto ng mga bubuyog. Sa palagay ko ay dapat mong mabilis na dalhin ang bata sa ospital. Para sa check-up. Ikaw, Lee. Ang dismissive na tugon ay inis na inis si Faye. Si Loren ay naging junior niya sa paaralan ngunit ngayon ay napakamayabang sa kanya. Bahagyan niyang isinaalang-alang ang kanyang proposal bago siya tinanggihan sa lugar. Wala siyang respeto sa kanya. Si Faye ay isa ring napaka-proud na babae. Walang sabi-sabi, umalis siya kasama ang kanyang mga anak. Pagkaalis ni Faye, hinawakan ni Loren ang kamay ni Chloe para ibalik siya sa cave. Gayunpaman, hindi pumayag si Chloe. Umiyak siya. Gusto ko si Daddy, gusto ko si Daddy. Nasaan ang daddy ko? Walang magawang sabi ni Loren, Chloe, na pag-usapan na natin ito. Pwede bang itigil mo na ang pagpapahirap kay mommy? Patuloy sa pag-iyak si Chloe. Hindi, gusto ko ng daddy. Ang ibang mga bata ay may mga tatay, bakit ako wala? Walang choice si Loren kundi buhatin si Chloe papasok ng cave. Pagkapasok nila, pinagkaguluhan pa rin ni Chloe ang pagkakaroon ng daddy. Inilagay siya ni Loren sa sofa sa tabi ng bintana at pumunta sa bar. Wala na siyang ideya kung paano susuyuin ang anak. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa anak ang tungkol sa kanyang ama. Ang tanging magagawa niya ay bigyan ng oras si Chloe para kumalma. Marahil ay titigil na siya sa pag-iyak pagkatapos niyang ilabas ang kanyang mga frustrations. Hindi makayanan ni Jordan na makitang umiiyak si Chloe.
Siya ang kanyang mahalagang sanggol. Ang sigaw ni Chloe ay nagpasakit sa puso ni Jordan. Gayunpaman, hindi na makapunta si Jordan at kilalanin sila ngayon. Kung hindi, maaabala nito ang timeline. Nag-isip sandali si Jordan at nagpa siyang kontrolin ang bubuyog para kausapin si Chloe. Nagkataon namang pumunta si Loren sa washroom. Buzz. Buzz. Bump. Bump. Kinokontrol ni Jordan ang bubuyog para kumatok sa bintana. Agad namang tumigil sa pag-iyak si Chloe na nakaupo sa may bintana at tumingin sa labas ng bintana. Nagulat siya nang makita ang isang bubuyog na kumakatok sa bintana. Pukyutan to. Ang bubuyog ang nakatusok sa atin ngayon lang. Takot na takot si Chloe. Chloe. Nag-install si Jordan ng mini microphone sa B para maihatid ang kanyang boses. Nakarinig si Chloe ng mahinang tunog sa labas ng bintana. Hindi ito tunog ng bubuyog. Gustong pumasok ng bubuyog. Ano ang dapat kong gawin? Dapat ko bang ipasok ito? Napakatalino ni Chloe. Masasabi niyang gusto ng bubuyog na buksan niya ang bintana. Napalunok siya ng mariin bago tumayo sa sofa. Pagkatapos ay sumandal siya sa bintana at sinabi sa bubuyog, gusto mo ba? Pumasok. Tumango ang bubuyog. Tumango ito. Nagulat si Chloe. Ang bubuyog na ito ay marunong tumango ng ulo. Maiintindihan siya nito. Pakiramdam ni Chloe ay para siyang nasa cartoon o Marvel movie. Sa edad ni Chloe, napuno siya ng curiosity sa lahat. At saka, hindi siya kasing mature ng matatanda. Ang isang may sapat na gulang ay matatakot kung ang isang bubuyog ay tumango sa kanyang ulo o makipag-usap sa kanya. Pero para sa isang batang tulad niya, hindi ganoon katakot. Nanlaki ang mata ni Chloe at sinabi sa bubuyog, kung papasukin kita, sasaktan mo ba ako? Ipinilig ng bubuyog ang maliit nitong ulo. Hindi pa rin binubuksan ni Chloe ang bintana. Patuloy siyang nagtanong, sasaktan mo ba ang mommy ko? Muling umiling ang bubuyog. Kung may gusto kang kagatin, kagatin mo lang ako at hindi mo masusuka ang mommy ko. May sakit si mommy. Huwag mo siyang durugin, okay? Nang marinig ang mga salita ng maliit na batang babae, naramdaman ni Jordan ang isang bukol sa kanyang lalamunan at tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Ang Jordan ay nakaranas ng napakaraming malapit kamatayang labanan. Nasaksihan niya ang pinakadakilang sikreto sa mundo at nalampasan pa niya ang oras at espasyo. Kahit napakaraming hirap ang naranasan niya noon, ni minsan ay hindi siya umiyak. Pero napaiyak si Jordan sa inosenteng salita ni Chloe. Si Chloe ay isang magaling at matinong babae. Naalala ni Jordan na nang pumunta si Chloe sa bahay ni Chris, doon siya nagdusa ng husto. Upang hindi mapahamak si Chris kay Jordan, pinilit niyang panatilihin ang tindig ng kabayo hanggang sa mawalan siya ng malay. Alam niyang kung hindi siya magpumilit, ibig sabihin ay walang kwenta ang daddy niya. Para mataas ang tingin ng iba sa daddy niya, lumaban siya sa kabila ng mahinang katawan ng anak niya. Hindi ko hahayaang magdusa ang aking anak. Gusto kong makuha ng anak ko ang lahat. Sumpa ni Jordan sa sarili. Sa sandaling ito, binuksan ni Chloe ang bintana. Pagkabukas ng bintana, takot na tumayo si Chloe, na para bang natatakot na masaktan siya ng bubuyog. Gayunpaman, matapos makita na ang bubuyog ay napakapalakaibigan at nanatiling hindi gumagalaw sa hangin, humakbang muli si Chloe palapit. Ngayon mo lang ba sila sinaktan? Tanong ni Chloe. Tumango ang bubuyog. Tanong ulit ni Chloe, bakit mo sila tinusok? Bakit sila lang ang tinusok mo at hindi ako? Hindi ba masarap ang balat ko? Ngumiti si Jordan at sumagot dahil binubuli ka nila. Karapat-dapat silang parusahan. Noon lang nalaman ni Chloe na tinutulungan siya nitong bubuyog. Tuwang-tuwa si Chloe pero nakonsensya rin siya. Actually, tama sila. Wala akong daddy. I will not play with them in the future. Hindi na ako makikipaglaro sa kahit sinong bata. Si mommy na lang ang lalaruin ko. Napayuko si Chloe dahil sa frustration. Napagpasyahan niya ngayon na hindi na siya makikipag-ugnayan sa ibang mga bata o makikipag-usap sa kanila muli. Ayaw niyang sabihin ng mga ito na wala siyang daddy at nagpapalungkot sa kanila ni mommy. Paano papayagan ni Jordan ang kanyang anak na isil ang sarili ng ganito? Napakabata pa niya. Kung hindi siya nakipag-ugnayan sa labas ng mundo, tiyak na magkakaroon siya ng mga problema sa pag-ugali sa ibang pagkakataon.
Sinabi ni Jordan, "Anak, hindi mo kailangang matakot na makipag-ugnayan sa ibang mga bata, at hindi mo rin kailangang matakot na sabihin ng ibang mga bata na wala kang tatay. Hindi, Little B, hindi ka tao. Hindi mo naiintindihan. Natatakot ako. Natatakot talaga ako." Ang malaki at kumikinang na mga mata ni Chloe ay nakatitig sa pekeng bubuyog. Hindi napigilan ni Jordan na mapangiti nang makita ang adorable at inosenteng mukha ni Chloe. Patuloy niya, "Mula ngayon, hindi mo na kailangang matakot dahil may daddy ka na. Ang daddy mo ay..." Saglit na nag-isip si Jordan at biglang naalala ang panahon na kasama niya sina Lauren at Chloe sa kabisera. Kapag nanood siya ng mga pelikulang Marvel kasama si Chloe, palagi siyang tinatanong nito kung kilala niya si Iron Man. Noong panahong iyon, nagsinungaling si Jordan sa kanya at sinabing siyempre kilala niya ito. Sinabi pa niya na sila ni Iron Man ay matalik na magkaibigan at madalas na nag-inuman at nakikipaglaban sa mga halimaw ng magkasama sa New York. Masayang nakangiti si Chloe sa tuwing naririnig niya yon. Sinabi ni Jordan, "Ang iyong ama ay si Iron Man." Napaawang ang bibig ng batang babae sa gulat. "Ha?" Huminga ng malalim si Jordan at nagpatuloy. "Ang iyong ama ay kaibigan ni Iron Man." Tuwang-tuwa si Chloe. "Talaga? Kaibigan ko si Iron Man? Anong klaseng bayani siya? Nasaan siya ngayon?" Saglit na nag-isip si Jordan at sumagot, "Napakabisi ng iyong ama. Kailangan niyang protektahan ang Earth at panatilihin ang kapayapaan sa mundo. Nawala na niya si Thanos sa kalawakan ngayon." "Hindi ba patay na si Thanos?" tanong ni Chloe. Ang The Avengers 4 ay ipinalabas noong nakaraang taon at napanood na ito ni Chloe. Ayaw mag-aksaya ng enerhiya ni Jordan sa paghahanap ng dahilan para dayain ang isang 3 taong gulang na batang babae. "Huwag mo nang pakialaman ang mga ganyang detalye, anak. Si Iron Man, si Thanos at ang iba pa ay hindi patay. Makinig, maaari kong kunin ang iyong Uncle Iron Man na bisitahin ka. Gusto mo ba siyang makita?" Tuwang-tuwang sagot ni Chloe. Sinabi ni Jordan, "Sige, bukas ng gabi, tawagan ang mga kaibigang patuloy na nagsasabi na wala kang tatay. Mga bata lang na wala pang 5 taong gulang. Papuntahin mo sila rito. Ipapapunta ko si Iron Man at bisitahin ka bukas." "Talaga? Hindi ka nagsisinungaling sa akin, di ba, Little B?" Nagulat si Chloe. "Ang mga bubuyog ay hindi nagsisinungaling," mataimtim na sabi ni Jordan. Sa sandaling ito, napansin ni Jordan na babalik na si Lauren mula sa washroom. Nagmamadali niyang sinabi, "Alis na ako. Tandaan mong huwag mong sasabihin sa mommy mo ang tungkol dito. Kung hindi, darating ang mga nasasakupan ni Thanos na naghahanap ng gulo sa kanya." Laking gulat ni Chloe kaya dali-dali niyang isinara ang bintana at kumaway sa bubuyog. Pagkatapos ay umakyat siya sa sofa at tuwang-tuwang tumakbo kay Lauren. Tuwang-tuwa si Lauren nang makitang hindi na umiiyak si Chloe. Yumuko siya at niyakap ang anak. "Chloe, I'm sorry. Hindi kita inalagaan ng mabuti. Sa hinaharap, hindi na kita hahayaang makipaglaro sa mga hindi pamilyar na bata na ito. Hindi ko nahahayaan ang sinuman na magkaroon ng pagkakataon na saktan ka muli." Ngunit sinabi ni Chloe, "Hindi, sabi ni Lolo na kung may problema ka, kailangan mong harapin ito ng buong tapang. Hindi ka makakatakas. Mommy, gusto kong hilingin sa kanila na pumunta dito at makipaglaro sa akin bukas ng gabi." Natigilan si Lauren. "You don't hate them. Sinabi nila ang lahat ng mga bagay tungkol sa iyo." Yumaling si Chloe. "Gusto kong makipaglaro sa kanila. Hayaan mo silang pumunta ulit dito." Hinawakan ni Lauren ang ulo ni Chloe at tumango. Gayunpaman, nakaramdam siya ng labis na salungatan. Sinabi ng lolo na si Chloe ay may espiritu sa kanyang mga buto na ayaw umamin ng pagkatalo. "Imposibleng makuha niya ito sa akin. Hindi ako ganoon kalakas." Napakalakas at matapang ni Chloe. Tiyak na namanan niya ito kay Jordan. Masyadong emosyonal si Lauren nang maisip niya si Jordan. Ang lalaking ito na isang gabi lang kasama niya pero 3 taon siyang pinangarap. Sabik na sabik siyang makita kung magkakaroon ba siya ng pagkakataong makita siya muli sa hinaharap at umunlad kasama niya. Hindi siya sigurado kung magugustuhan niya ito, ngunit hindi niya maiwasang makita itong muli. Kinabukasan, inimbitahan si Faye sa cave kasama ang kanyang 2 anak. Matapos masaktan kahapon, espesyal na dinala ni Faye ang 2 bata sa ospital para ipa-check up. Sinabi ng doktor na hindi sila natusok ng mga bubuyog.
Walang sugat sa kanilang katawan. Kaya naman, pumayag si Feye at ang dalawang bata na bumalik. Nagkusa si Chloe na lumakad pasulong at salubungin ang lalaki at babae. Maglaro tayo sa damuhan sa labas. Nang makita ito, natakot si Loren na baka mabuli ulit si Chloe. Nagmamadali niyang sinabi, hindi, gabi na. Maglaro sa tindahan. Pero nagpumilit si Chloe na lumabas. Hindi, gusto naming lumabas at maglaro. Nang makita ito ni Feye, umiti siya at sinabing, tutal nasa suburb naman tayo. Wala man lang sasakyan sa labas ngayon. Ayos lang. Huwag kang mag-alala, inutusan ko na ang aking anak na lalaki at babae na huwag mag-spout. Kalokohan. Mabilis silang hinila ni Chloe papunta sa damuhan na pinaglalaruan nila kahapon ng hapon. Napakatalino ng bata at masasabi niyang dinala sila ni Chloe dito para sa isang layunin. Tanong ng bata, bakit mo kami pinalabas? Hahayaan mo na naman ba kaming masaktan ng mga bubuyog? Kahapon, dinala kami ni nanay sa ospital. Sabi ng doktor, hindi kami natusok ng mga bubuyog. Kaya dapat may ginawa ka. Mabilis naman itong tinanggi ni Chloe. Wala akong ginawa. Wala akong kinalaman dito. Tinuro din ng dalaga si Chloe. Ikaw kasi eh. Sabi ni Mommy wala ka daw daddy, kaya pala peking bubuyog ang ginamit mo para sungitan kami. Ile, pag nagpatuloy ka pa sa ganito, hindi ka na namin paglalaruan. Nawala ang galit ni Chloe. Hindi ko gustong makipaglaro sa inyo noong una. Hinawakan ng dalaga ang kamay ng kapatid. Kuya, alis na tayo. Hindi na natin siya pinaglalaruan. Wala na rin siyang daddy. Nabalitaan ko sa mga kaklase natin sa kindergarten na abnormal ang mga ganyang bata. Tumango rin ang bata. Chloe, mas mabuting huwag mo nang hayaang masaktan ulit kami ng mga bubuyog sa aking kapatid. Nasa unang baitang na ako. With that, aalis na silang dalawa. Tumigil ka, sigaw ni Chloe. Sinong nagsabing wala akong ama? May ama ako. Ang tatay ko ay isang superhero at kaibigan ng Iron Man. Sinabi ng bata, nagsisinungaling ka. Dagdag pa ng dalaga. Walang paraan ang iyong ama ay kaibigan ni Iron Man. Sabi ni Chloe, maghintay ka lang. May date ako kay Uncle Iron Man. Pupunta siya rito para bisitahin ako. Naging seryoso ang lalaki at babae. Lahat sila ay nagustuhan ng Iron Man. Sige, hindi kami naniniwala na darating talaga ang Iron Man. Si Iron Man ay isang superhero sa Marvel Comics. Matapos mailarawan ni Robert Downey noong 2008, siya ay naging isang pandaigdigang sensasyon. Siya ang paboritong superhero ng hindi mabilang na mga kabataan sa buong mundo. Sa pelikula, may isang set ng armor ang Iron Man. Ang baluti na ito ay maaaring lumipad sa langit at dumapo sa lupa. Mayroon din itong mga armas at iba pang kagamitan. Maaari itong magamit upang atakehin ang mga kaaway gamit ang mga kanyon ng laser. Ang teknolohiyang ipinakita sa pelikula ay hindi isang bagay na maaaring makamit sa kasalukuyang mga antas ng teknolohiya. Gayunpaman, ayon sa mga pamantayan ng 8 dakilang pamilya, magiging madali para sa kanila na bumuo ng ganoong set ng Iron Man armor. Hiniling ni Jordan kay Chloe na anyayahan ang dalawang maliliit na manggugulo dito ngayong gabi habang pinaplano niyang lumitaw sa nakasuot ng Iron Man. Walang maniniwala sa mga salita ng isang bata na wala pang 5 taong gulang. Hindi naisip ni Jordan na hayaan ang mga batang ito na maranasan ang teknolohikal na husay ng 8 dakilang pamilya. Matapos maghintay ng ilang minuto, nanatiling tahimik ang mga bagay-bagay. Halos walang traffic, lalo na ang Iron Man. Tinuro ng bata si Chloe. Nagsisinungaling ka. Sinabi ng guro na ang mga mag-aaral na nagsisinungaling ay hindi mabuting bata. Hindi ka magandang babae. Hindi na kita paglalaruan. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa langit. Isang taong nakasuot ng pulang baluti ang biglang lumipad pababa mula sa langit. Ang taong ito ay nakasuot ng eksakto tulad ng Iron Man sa mga pelikula. Ah! Iron Man! Parehong natigilan ang lalaki at babae. Ang taong bumaba mula sa langit sa nakasuot ng Iron Man ay ang ama ni Chloe, si Jordan. Ang baluti ng Iron Man na ito ay isang perpektong replika ng modelo ng Mark 46 sa pelikula. Si Hutton James, isa sa mga empleyado ng pamilyang Steele, ang gumawa ng baluti na ito. Nang pumunta si Loren sa England, nakilala niya si Hutton James, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kakaibang personalidad.
Ang kanyang anak na babae, si Helen, ay gumamot pa sa kalagayan ni Loren, kaya't si Loren ay isa ng normal na babae at hindi na psikolohikal na nakatali sa Jordan. Nagkataon lang na kaibigan ni Houghton ang lumikha ng Iron Man, si Stanley. Nagustuhan din niya ang karakter na ito. Kaya naman, nagkusa siyang gumawa ng Iron Man armor sa tulong ng siyentipikong pananaliksik ng pamilya Steele. Ang baluti ng Iron Man na ito ay maaaring lumipad, ngunit hindi ito kasing lakas ng itinatanghal sa mga pelikula. Ang baluti na ito ay maaaring lumipad ng hindi hihigit sa 100 hanggang 200 kilometro. Kinailangan din itong singilin at may limitasyon sa bilis. Kung tungkol sa mga armas, hindi sila maikukumpara sa mga nasa pelikula. Simpleng armas lang ang dala nito. Ito ay dahil kung ang mga lihim na pamilya ay nagsimula ng isang digmaan, agad silang gagamit ng mga sandatang pangpanahon, mga sandatang biochemical, o mga kanyon ng laser. Hindi na kailangang mamuhunan ng labis sa pagbuo ng isang baluti na kailangang isuot ng isang tao. Gayunpaman, hindi nangangailangan ang Jordan ng napakaraming function para sa pagpapakita ngayong gabi. Hanggat kaya niyang lumipad, iisipin ni Chlo at ng kanyang mga kaibigan na Iron Man talaga siya. Si Jordan ay nakasuot ng baluti, at ang maskara sa baluti ay ganap na natatakpan ang kanyang mukha. Nilapitan niya si Chlo at ang dalawa pang bata, ngunit hindi sila natakot. Sa halip natuwa sila. Kung ito ay ilang mga nasa hustong gulang, sila ay tumakas sa takot kung may nakita silang lumilipad pababa mula sa langit. Masayang pumalakpak ang dalaga. Iron Man! Iron Man talaga! Hindi ka ba patay? Hindi ka patay. Napasigaw ang bata sa gulat, mahal kita, Iron Man. Idol ko ka. Tony Stark ka ba? Hindi pinansin ni Jordan ang dalawang fans at naglakad patungo kay Chlo. Sa sobrang tuwa ni Chlo ay hindi siya makapagsalita. Tumibok ang puso niya. Nandito siya. Nandito na talaga si Uncle Iron Man. Hindi nagsinungaling sa akin ang maliit na bubuyog. Tumingin si Jordan kay Chlo at nagtanong sa napakaamo na boses, anak ka ba ng matalikong kaibigan, Chlo? Tumango si Chlo. Ako si Chlo. Mabuting kaibigan mo ba talaga ang daddy ko, Uncle Iron Man? Tumango si Jordan. Tama. Superhero ang daddy mo na mas malakas pa sa akin. Napakaswerte ko na naging kaibigan ko ang daddy mo. Natigilan si Chlo at ang dalawa pang bata. May daddy ka. Superhero ang daddy mo. Kaibigan ni Iron Man. Hindi makapaniwalang tumingin ang bata kay Chlo. Malamig na umuso si Jordan bago sinabi kay Chlo, Chlo, narinig ko mula sa isang maliit na bubuyog na may nagsabi na wala kang daddy at binubuli ka. Kaya naman, espesyal akong lumipad pabalik sa Earth mula sa napakalayong planeta para ipaghiganti ka. Itong dalawang bata ba ang nagsabi na wala kang daddy? Nang marinig ito, ang batang lalaki at babae ay natakot kaya agad silang lumuhod sa lupa. Ang dalawang batang ito, lalo na ang lalaki, ay may mataas na katayuan sa paaralan dahil sa espesyal na propesyon ng kanilang ama. Walang nangahas na buluhin sila. Madalas niyang binubuli ang ibang estudyante sa paaralan. Sinubukan siya ng mga guro at magulang ng ibang mga bata na disiplinahin siya. Ngunit nang mapagtanto kung gaano kalakas ang kanyang ama, hindi na sila nangahas na disiplinahin muli. Sa makatuwid, ang batang lalaki ay napakabastos at hindi makatwiran sa paaralan. Minsan, binubuli pa niya ang mga estudyante mula sa ibang paaralan. Ngayong nasa harap na siya ng Iron Man, tuluyan siyang lumuhod sa lupa. Lumuhod ang batang lalaki sa lupa at nagmakaawa, Tito Iron Man, nagkamali ako. Payagan mo akong magkapatid. Huwag mo kaming barilin. Umiyak din ang dalaga at nagmamakaawa. Uncle Iron Man, idol ko po kayo. Ang bedside ko ay natatakpan ng mga litrato mo. May cup pa ako na may larawan mo. Kung hindi ka naniniwala, pumunta ka sa bahay ko para tingnan. Pangarap kong makita ka araw-araw. Sabi ni Mommy, napakahusay mo sa science, kaya maraming oras sa isang araw ang ginugugol ko sa pag-aaral ng science. Gusto kong maging isang mahusay na tao tulad mo. Nagulat si Jordan. Good Lord, wala pang 5 taong gulang ang mga batang ito, pero ang bait nila. Napakasipag nila at nag-aral ng agham ng ilang oras araw-araw. Tahimik na humanga si Jordan. Umiyak ang bata. Huwag mo kaming patayin. Hindi namin gustong sabihin yon tungkol kay Chlo. Tinuruan kami ni Mommy na sabihin ang mga bagay na yon. Tumango ang dalaga. Pinapagawa sa amin ni Mommy.
Pinapraktis niya pa kami sa bahay. Ano? Dumating si Jordan upang takutin ang mga bata. Hindi niya talaga sila parurusahan. Kung dinidisiplina ni Jordan ang mga batang ito na wala pang 5 taong gulang, mananatili pa kaya niya ang kanyang katayuan bilang isang Diyos? Naisip niya na ito ay ilang mga pabaya na pananalita lamang ng ilang bastos na brats. Ngayon, napagtanto niya na ang kanilang ina, si Faye, ang nasa likod nito. Damn it! Itong Wee Dise. Masyado siyang mayabang at nakikipag-usap kay Loren na parang boss. Akala ko isa siyang dakila at marangal na babae. Hindi ko inaasahan na ganito pala siya ka-despicable at kakulitan. Inutusan niya ang kanyang anak na atakihin ang aking anak na babae at saktan ang kanyang damdamin. Galit na galit si Jordan. Hindi niya kayang maghiganti sa isang batang wala pang 5 taong gulang. Gayunpaman, bilang isang babae na halos 30 taong gulang, sapat na ang edad ni Faye upang matiis ang galit ni Jordan. Gayunpaman, si Faye ay isang babae pagkatapos ng lahat, at ang kanyang krimen ay hindi ganoon kalubha. Hindi posibleng bugbugin siya o patay ni Jordan. Sa halip, kumuha siya ng tableta mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang walang kulay at walang amoy na laxative. Matapos itong kainin ni Faye ay magdamag siyang magdamag sa inidoro. Inabot ni Jordan ang tableta sa bata. Kung ayaw mong patayin kita, ilagay mo ang tabletang ito sa tasa ng iyong ina. Huwag kang mag-alala, hindi nito papatayin ang iyong ina. Magtatae lang siya. Ito ang magiging parusa mo. Ininom ng bata ang tableta at tumango. Ilalagay ko ito sa kanyang tasa pag uwi ko ngayong gabi. Medyo nagulat si Jordan. Si Faye ba talaga ang nanay ng batang ito? Bakit kaagad siyang pumayag? Kung si Chloe yon, siguradong ayaw niyang gawin ito. Ang batang babae ay nagtanong, Uncle Ironman, maaari mo ba kaming patawarin ngayon? Sinabi ni Jordan, hindi mahalaga kung patawarin kita o hindi. Ang mahalaga ay kung pinatawad ka ni Chloe. Lumuhod ang lalaki at babae sa harap ni Chloe. Pakiusap, Chloe. Patawarin mo kami. Hindi namin alam na ang iyong ama ay isang superhero at kaibigan ng Iron Man. Nagkamali kami. Hindi na kami mangangahas na sabihin ang mga bagay na yon muli. Tuwang-tuwa si Chloe. Umiti siya at sinabing, aalis na ba kayo? O paglalaruan mo ba ako? Sabay-sabay na sinabi ng dalawa, maglaro tayo. Magiging tagasunod mo kami sa hinaharap. Ikaw ang magiging amo namin at amo. Masayang umiti si Chloe. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang hinahangaan siya. Nang makitang masaya si Chloe, mainit at komportable ang pakiramdam ni Jordan. Ang paglalakbay pabalik ng 2 taon sa nakaraan upang magdala ng kahit isang bakas ng kaligayahan sa kanyang anak na babae na hindi pa niya kinikilala ay isang bagay na noon pa man ay gusto ni Jordan. Matapos makuha ang kapatawaran ni Chloe, tumingin ang lalaki at babae kay Jordan. Uncle Ironman, maaari ba kaming maging mga superhero at protektahan ang Earth tulad mo? Inosenteng tanong ng bata. Hindi pa rin matukoy ng isang 5 taong gulang na batang lalaki ang pagkakaiba sa pagitan ng realidad at pantasya. Bilang karagdagan, ang Marvel Universe ay nakabatay sa totoong mundo, kaya mas nakakalito. Naalala ni Jordan na noong bata pa siya, napanood niya ang kartoon na Slam Dunk kasama si Jess. Sinabi sa kanya ni Jess na sila ay mga cartoon character at hindi totoong tao. Gayunpaman, naniniwala pa rin ang 5 taong gulang na si Jordan na totoo ang mga karakter na iyon. At iyon ay isang kartoon lamang. Ang maliit na batang lalaki at babae sa kanyang harapan ay nanood ng isang pelikula na nagtatampok ng totoong buhay ng mga aktor at totoong lokasyon. Sinabi ni Jordan sa bata, pareho kayong taga New York, tama ba? Tumango ang mga bata. Nagpatuloy si Jordan. Kakarating lang ni Chloe sa New York at walang gaanong kaibigan. Baka nainis siya dito. Kapag bored siya, puntahan mo siya at paglaruan para mawala ang pagkabagot niya. Kung binubuli siya ng ibang bata, kailangan mong panindigan siya, maintindihan mo. Imposibleng bantayan ni Jordan si Chloe sa lahat ng oras. Ang pinakamahusay na solusyon ay upang makahanap ng ilang mga tagasunod para sa kanya. Ang 2 batang ito ay ang pinakamahusay na kandidato. Agad na saad ng bata. Naiintindihan ko, Uncle Ironman. Sa sandaling ito, biglang nakarinig ng yabag si Jordan. Paglapag niya kanina, nag-spray siya ng malamig na hangin sa glass window ng cave, na lumikha ng layer ng condensation para harangan ang view. Ayaw niyang makita siya nina Loren at Faye.
Marahil ay napagtanto na ito ng dalawa at espesyal na lumabas. Mabilis na sinabi ni Jordan, sige, kailangan ko pa ring patayin si Thanos at panatilihin ang kapayapaan sa mundo. Hindi na kita kakausapin. Aalis na ako. Sandali. Hinawakan ni Chlo ang kamay ni Jordan at tumingala. Emosyonal niyang sinabi, may gusto akong sabihin kay Uncle Iron Man sa tatay ko. Tuwang-tuwa si Jordan. Inaabangan niya ang sasabihin ni Chlo sa kanya. Pero sobrang kinakabahan din siya. Naisip niya kung paanong hindi niya ginampanan ang kanyang tungkulin bilang ama sa nakalipas na 3 taon at medyo natatakot makinig, natatakot na baka pagalitan siya ni Chlo. Marahil ay pagalitan siya sa pagpapabaya sa kanya at sa kanyang ina at sa pagiging iresponsable. Para sabihin sa kanya na kahit bumalik siya, wala siyang balak na kilalanin siya. Gaano man kakilakilabot ang kalaban, hindi nila kayang saktan ang Jordan. Ngunit ang isang pangungusap mula kay Chlo ay maaaring magpasakit sa puso ni Jordan. Ano yun? Kinakabahang tanong ni Jordan. Sinabi ni Chlo, mahal ko siya 3,000. Minahal niya siya ng 3,000. Ito ay isang klasikong linya mula sa pinakasikat na pelikula noong nakaraang taon, The Avengers 4. Sa pelikula, sinabi ito ng anak ni Iron Man sa kanya. At ngayon, sinasabi ito ni Chlo kay Jordan. Chloe. Natouch si Jordan na halos mapaiyak. Hindi niya siya kinasusuklaman o sinisisi. Bakit ang bait niya? Parang Loren. Wala nang panahon si Jordan para mag-isip ng kahit ano. Kailangan niyang umalis kung hindi ay makikita siya nina Loren at Faye. Aalis na ako. Huwag mo akong sasabihin sa mommy mo. Chlo, mahal ka rin ng daddy mo 3,000. Sa pamamagitan nito, pinangunahan ni Jordan ang baluti at lumipad sa kalangitan, nawala sa paningin. Nang nag-aalalang lumabas sina Loren at Faye, ang 3 bata ay nakatingala sa langit. Nakita ni Faye ang kanyang 2 anak na nakaluhod sa lupa at pinagalitan sila. Hindi ba't itinuro ko sa iyo na ang isang tao ay hindi dapat lumuhod? Bakit ka lumuluhod? Ngumiti ang bata at masayang tumayo. Naramdaman ni Faye na may mali. Loren, noong huling nakipaglaro ang anak ko sa anak mo, natusok siya ng walang dahilan, at wala man lang nakitang sting marks ang mga doktor. Ngayon, nakaluhod siya ng walang dahilan. May ginawa ba si Chlo? Natural na naniniwala si Loren sa magandang ugali ng kanyang anak. Paano niya sinasadyang saktan ang iba? Nang magpapaliwanag pa lang siya, biglang tumayo ang anak ni Faye at sinabing, huwag mong pag-usapan ng ganyan si Chlo. Mabuting tao siya. Boss natin siya. Sinabi rin ng bata, tama sis. Napakahusay ng pakikitungo sa amin ni Chlo. Tinapik ni Faye ang ulo ng anak. Sige, natutuwa akong nagkakasundo kayong 3. Ngumiti ng nakakaloko ang bata, at si Chlo ay nagbigay din ng lihim ng ngiti. Ibinahagi ngayon ng 3 bata ang isang malaking sikreto na hindi nila sinabi sa mga matatanda. Hindi nagtagal si Faye bago iniuwi ang kanyang mga anak. Pagka-uwi, sinunod ng bata ang utos ni Jordan at nilagyan ng laxative ang inumin ni Faye. Sa buong gabi, hindi lumabas si Faye sa inidoro. Pagkalipas ng 2 araw, dinala ni Loren si Chlo sa Scaneteles Lake para maglaro at sinundan sila ni Jordan. Sa sandaling ito, nakatanggap ng tawag si Jordan mula kay Shaun. Hello, Jordan. Kumusta ka kamakailan? Nasaan ka? Tanong ni Shaun. Sumagot ng totoo si Jordan, nasa Scaneteles Lake ako. Dinala ni Loren si Chlo dito para maglaro ng ilang araw, kaya sinundan ko siya. Sabi ni Shaun, Scaneteles Lake. Napakalayo. Paano ka nakarating doon, sakay ng eroplano? Sa sitwasyon mo ngayon, mas maganda kung hindi ka nabibili ng plane ticket. Kung hindi, kung bumili din ng plane ticket si Jordan mula 2,000 at 20 sa ibang lugar sa parehong oras, ikaw ay matarget. Si Jordan ay naglakbay pabalik sa nakaraan mula 2022. Pinakamainam na huwag gamitin ang kanyang tunay na pangalan sa transportasyon tulad ng mga eroplano at high-speed na tren. Kung hindi, maaaring magdulot ito ng ilang problema. Noong 2022, magkakaroon ng pribadong eroplano ang Jordan. Ngunit ngayon na sila ay naglakbay pabalik sa nakaraan, Jordan at Shaun ay hindi maaaring gumawa ng isang bagay kaya mataas na profile. Ang mas kaunting mga tao ang nakakaalam tungkol sa kanilang pag-iral, mas mabuti. Hindi, sumakay sila ng eroplano. Nakasuot ako ng Iron Man armor at lumipad ako sa gabi. Iron Man armor?
You still have that thing. Bakit hindi mo sinabi kanina? Bilisan mo at kunin mo rin ako. Hindi ako pwedeng gumamit ng private plane dito at nakakadismaya, reklamo ni Shaun. Noong 2022, sasakay sila ng mga pribadong eroplano saan man nila gustong pumunta. Bukod dito, ang kanilang mga pribadong eroplano ay hindi nakikita. Kahit saang bansa sila pumunta, hindi sila matutuklasan. Ngunit ngayon, ang pribadong eroplano ni Shaun ay inookupahan ng kanyang sarili noong 2020. Hindi niya magamit ang kanyang eroplano o i-alerto niya ang kanyang nakaraan sa kanyang presensya. Sinabi ni Jordan, napakahirap gamitin. Kinailangan kong singilin ito ng 5 o 6 na beses para lang magawa ang biyaheng ito. Buti na lang, ang aming teknolohiya sa pag-charge ay mas advanced at hindi ito nagtagal. Kung hindi, ito ay maging mas mahirap. Siya nga pala, tinawagan mo ba ako para sabihin sa akin na naghahanda ka ng maglakbay pabalik sa kasalukuyan? Kinakalkula ni Jordan ang petsa. Halos 2 linggo na ang nakalipas mula noong dumating si Shaun noong 2020. Dahil binigyan lang ni Rong Huangde ng sapat na antidotes si Shaun sa loob ng 2 linggo, kailangan niyang bumalik sa loob ng 2 linggo. Kung hindi, mapupukaw ang hinala ni Rong Huangde. Sabi ni Shaun, nasa time gate na ako. Malapit na akong bumalik sa 2022. 2 linggo na kami dito pero hindi pa tapos ang trabaho namin. Hindi ko alam kung gaano kakatagal mag-stay dito. I guess mapapagalitan ako ni Rong Huangde pagbalik ko. Alam ni Jordan na gusto ni Rong Huangde na tapusin niya ang isang gawain para sa kanya. Ang matandang lalaki na ito na nabuhay ng 80 taon ay maaaring hindi masyadong matyaga. Sabi ni Jordan, huwag kang mag-alala. Kailangan niya pa rin akong tulungan siyang tuklasin ang mga sikreto ng Diyos at ng iyong pamilya Hanley. Sabihin mo lang na kailangan kita, hindi niya masyadong pahihirapan ang mga bagay-bagay para sa'yo. Napangiti si Shaun. Hehe, yun din ang iniisip ko. Siya nga pala, nanood ako ng concert ng superstar. Ang galing mo kumanta. Yung ni-gisi na yun, Hailey, actually nag-enjoy sa'yo na kahit kailan hindi nagkaroon ng chance sina Lauren at Victoria. Sige, aalis na ako. See you pagbalik ko. Sandali. Biglang pinigilan ni Jordan si Shaun. Shaun, kapag babalik ka this time, tawagan mo si Lauren para sa akin o puntahan mo siya. Sabihin mo sa kanya na ayos lang ako. Huwag mo siyang alalahanin sa akin. Noong huling pag-alis ko, nagmamadali ako. Hindi ko sinabi sa kanya kung saan ako pupunta bago kami naglakbay pabalik sa nakaraan. Nag-aalala ako na baka hayaan niyang magwala ang imahinasyon niya kapag hindi niya ako nakita ng matagal. Palihim na pinagmamasdan ni Jordan sina Lauren at Chloe nitong nakaraang 2 araw. Nakita niya na kailangan nitong bantayan ang kanyang anak na babae 24 oras sa isang araw at alagaan ang kanyang anak na mag-isa. Ang hirap talaga at ang sakit ng puso niya. Napangiti si Shaun. Hehe, walang problema. Bahala ka. Kasabay nito, pumasok si Shaun sa time gate at naglakbay pasulong sa 2022. 4 na oras ang nakalipas noong 2022. Lokasyon, Beijing, China. Isang 19 anyos na batang lalaki ang nagtatago sa kanyang kwarto sa Chaoyang Park, tumitingin sa isang location api sa kanyang telepono. Pabalik-balik siyang naglakad sa silid, panakanakang naglalabas ng mga pagdududa. Kakaiba, bakit biglang nawala ang signal ni Jordan pagkatapos niyang pumunta sa Fort Rong? At halos 2 linggo na. Ano ang ginawa niya sa Fort Rong? O doon siya namatay? Ang batang ito ay anak ni Rong Bailon, si Rong Bingxiao. Si Rong Bingxiao ay palaging nainggit kay Jordan. Naniniwala siya na siya ang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang paboritong tiyuhin na si Ban Luming. Naniniwala siya na kung hindi dahil kay Jordan, hindi papatayin ng kanyang ama si Ban Luming. Sa pamamagitan ng mga katotohanan, si Jordan talaga ang may pananagutan sa pagkamatay ni Ban Luming. Gayunpaman, kahit na hindi pinatay ni Shaun si Ban Luming noon, walang alinlangan na makakahanap siya ng dahilan para patayin siya sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, si Ban Luming ay masyadong malapit kay Rong Bailon at sa pamilyang Rong. Napakadali para sa kanya na makita ang tunay na pagkatao ni Shaun. Siyempre, hindi na kailangan pang magpanggap ni Shaun. Alam na ni Rong Huangde ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, hindi sinabi ni Rong Huangde kay Rong Bingxiao at sa iba pang pamilya.
Dahil dito, naniniwala pa rin si Rong Bingxiao na hindi patay ang kanyang ama. Bagamat ang kanyang ama ang pumatay kay Ban Luming, ang pasimuno sa likod nito ay si Jordan, ang bagong deity Jordan. Sa huling pagkakataong bumisita si Jordan at ang iba pa sa tirahan ni Rong, tinitigan sila ng masama ni Rong Bingxiao at galit na umalis ng walang paalam. At bago siya umalis, tahimik na naglagay ng mini-tracker si Rong Bingxiao sa medyas ni Jordan. Ang tracker na ito ay isang imbensyon ng pamilya Rong. Maaari itong ikabit sa mga medyas o damit nang hindi nakikita. Sa paglipas ng panahon, ang tracker ay unti-unting tumagos sa balat ng kabilang partido. Kapag nasa lugar na ang tracker, permanente nitong susubaybayan ang target. Nang bumisita si Jordan sa tirahan ni Rong, abala siya sa paghahanap ng kanilang sikreto, kaya hindi niya napansin na may nagtanim sa kanya ng tracker. Sa sandaling ito, ang taga-subaybay ay tumagos na sa balat ni Jordan. Ang tanging paraan para maalis ito ay sa pamamagitan ng operasyon. Kinuha ni Rong Bingxiao ang isang photo frame sa mesa. Ito ay larawan nila ni Ban Luming. Nang makita ang larawang ito, hindi napigilan ni Rong Bingxiao ang pag-iyak. "Daddy, paano mo mapapatay si Tio Ban? Siya ang iyong matalik na kaibigan at ang iyong pinakamatalik na kampon. Wala nang mas tapat pa sa kanya sa mundong ito. Alam kong mas masakit ang puso mo kaysa sa akin." Napakaganda ng impresyon ni Rong Bingxiao kay Ban Luming dahil noong bata pa siya, madalas siyang ikwento ng kanyang ama tungkol sa pakikipagkaibigan nila ni Ban Luming. Paulit-ulit na inutusan ni Rong Bailun si Rong Bingxiao na huwag maging walang galang kay Ban Luming, hindi para ituring siyang subordinate kundi bilang pamilya. At talagang ginawa ito ni Rong Bingxiao sa paglipas ng mga taon. Kaya naman, nang mamatay si Ban Luming, parang ang kanyang sariling ama ang namatay. Siyempre, patay na nga ang tatay niya, pero hindi niya alam. "Damn you, Jordan! Kasalanan mo ang lahat. Kung hindi dahil sa'yo, hinding-hindi napatay ni Daddy si Uncle Ban. Ano ba ang galing sa isang masungit na Diyos? Sinong nagsabing hindi masaktan ang mga Diyos-Diyosan? Kailangan bang mamatay ang lahat ng nananakit sa'yo? Dang American! Gusto mong pamunuan ang mundo?" Yay! Lalong naging irritable si Rong Bingxiao. Sa edad na ito, siya ay nasa kanyang pinakamapaghimagsik at mapuso. "Gusto kong maghiganti. Gusto kong maghiganti kay Uncle Ban. Gusto kong pumatay ng isang Diyos-Diyosan." Si Rong Bingxiao ay nanonood ng maraming aksyon na pelikula. Ilang mga western at hero-themed na mga drama sa telebisyon. "Hindi na ako makapaghintay pa. Dahil nawala ang signal ni Jordan sa Fort Rong, pupunta ako doon para tingnan. Anyway, teritoryo ng pamilya ko ang lugar na iyon." Binalak ni Rong Bingxiao na patuloy na subaybayan si Jordan bago humanap ng pagkakataon na atakihin siya. Ngayong nawala na ang signal ni Jordan, kinailangan ni Rong Bingxiao na pumunta sa Fort Rong para mag-imbestiga. Sa pag-isip na yon, sumakay si Rong Bingxiao sa eroplano ng kanyang pamilya at pinalipad ito sa Fort Rong. Ang Fort Rong ay isa sa mga pinakaligtas na lugar sa mundo. Kamakailan, sinubukan ng mga asasin at espesyal na ahente mula sa maraming bansa na pasukin ang lugar na ito para mag-imbestiga, ngunit lahat sila ay pinatay. Para naman sa mga eroplano at drone, sa sandaling papalapit sila sa restricted airspace, sila ay babarilin ng walang pag-aalinlangan. Hindi man lang sila bibigyan ng babala. Natural, hindi binaril si Rong Bingxiao dahil ang eroplanong sinasakyan niya ay pag-aari ng mga Rong. Pagkalapag ay pinalibutan agad siya ng ilang tao. Pagbati, "Young Master Rong." Nakilala ng mga armadong lalaki si Rong Bingxiao. Tumango si Rong Bingxiao sa kanila. Medyo kinakabahan siya sa sarili niya dahil first time niya sa lugar na ito. Kadalasan, hindi siya pinahihintulutan ng kanyang ama na makibahagi sa mga kumpidensyal na bagay ng pamilya dahil napakabata pa niya. Nakita ni Rong Bingxiao ang pasukan sa base at gustong pumasok, ngunit pinigilan siya ng isang sundalo. "Paumanhin, Young Master Rong. Bakit ka nandito? Nang walang pahintulot ng iyong ama, natatakot akong hindi ka makapasok."